Nakatingala siya at nakita si Min. Hindi niya namalayang si Wool na pala ang tinatakbuhan niya. Labis ang tuwa niyang makita ito, pero malubha ang kanyang sugat at bigla siyang bumagsak. Sinubukan siyang saluhin ni Wool pero hindi siya umabot. Sa dami ng dugong nawawala kay Min, iniisip na ni Wool na baka hindi na siya makaligtas. Tinanong niya kung nasaan ang iba, at sagot ni Min, karamihan ay wala na. Gusto ni Wool malaman kung anong nangyari kina Yo at Song pero sinabi ni Min na wala siyang ideya. Nagkahiwa-hiwalay sila. Naalala niyang sila ang unang humakbang at nagsabing tumakbo ang lahat habang sila ang magtatanggol. Tunay silang mga pinuno hanggang sa huli. Punong-puno ng emosyon si Wool habang nakikita ang kanyang mga kaibigan na nagbuwis ng buhay. Dahan-dahan niyang inihiga si Min at sinabing kaunti na lang ang oras niya. Tinanong niya kung natatakot ba itong mamatay, kung gusto pa nitong mabuhay. Sinabi ni Min na gusto pa niyang mabuhay at tinanong kung kaya siyang tulungan ni Wool. Ngunit sagot ni Wool, hindi niya kaya. Umiti si Min at sinabing kaya handa na siyang sumuko. Alam niyang hindi nakakayanin ng katawan niya. Masaya na siya na hindi niya kailangang pagdaanan ito ng mag-isa. Hiniling niya kay Wool na manatili sa tabi niya hanggang sa huli. Pidgel ang luha, nangako si Wool na hindi siya aalis. Hindi makapaniwala si Min na ganito natapos ang lahat matapos ang pinagdaanan nila para lang mabuhay. Gusto niyang malaman kung sino ang may kagagawa nito at bakit ganito sila kinalaban. Umaasa siyang maranasan din ng taong may pakana nito ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Sinabi ni Wool na ang lahat ng ito ay tungkol kay Wagon. Nagtaka si Min at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pinaliwanag ni Wool na si Wagon ng Ching Cheng sect ang pakay nila. May isang taong umupo sa Blood Phantom Group para patayin siya. Kaya sila kinidnap at sinanay bilang mga assassin. At ngayong wala na silang silbi, tinatanggal na lang sila. Sabi ni Wool, kung makakaligtas siya rito, hahanapin niya kung sino ang Sum-Ira sa kanilang buhay. Wala siyang balak sumuko, hahamakin niya ang lahat, kahit buhay niya pa ang kapalit. Hindi na halos marinig ni Min ang mga sinabi ni Wool, nararamdaman niyang nauubusan na siya ng oras. Hiniling niyang manatili si Wool sa tabi niya. Habang unti-unti siyang nawawala, hiniling niyang bigkasin ni Wool ang buong pangalan niya. Ginawa ito ni Wool, at nagpasalamat si Min. Ang tanging hiling niya lang ay marinig ang pangalan niya mula kay Wool bago siya lumisan. Habang umaangat ang kanyang espiritu, nangako si Wool na ipaghihiganti sila. Samantala, sa palasyo, binabasa ni Zhu Yuang ang isang liham. Sinabi ng pang-apat na espada na wala nang matatakbuhan ng mga assassin, nakulong na sila. Habang binabasa ni Zhu Yuang, nakita niyang sayang lang na itapon ang mga assassin pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila. Pero may dumating na balita, kinansela na ang kanilang misyon, kaya wala na silang silbi. Nagtaka ang pang-apat na espada kung nangangahulugan ba ito ng panganib sa palasyo, pero tiniyak ni Zhu Yuang na hindi sila mahahanap. Mas mabuting manatili muna at maghintay hanggang hamupa ang panganib. Tinanong ng pang-apat na espada kung wala talaga siyang ideya kung sino ang nagbigay ng utos. Sagot ni Zhu Yuang, kaya niyang hulaan, pero may mga hangganang hindi dapat lampasan. Hindi siya nag-aalala dahil nagpadala na ng mensahe ang nag-utos, kaya ayos lang. Pero nang tingnan ng pang-apat na espada ang mensahe, bigla itong nataranta. May halong trakang incense ang liham na trace na sila. At sa isang iglap, bumagsak ang isa sa kanila. Sinalakay ang palasyo. Lumapit ang unang espada, binalaan ang mga sumasalakay na umatras dahil wala silang laban. Pero hindi umatras ang kalaban. Sa halip, may sumigaw na patayin ang lahat ng assassin at baliin ang kautusan. Sinabi ng pang-apat na espada kay Zhu Yuang na kailangan nilang tumakas, pero tumanggi si Zhu Yuang. Hindi siya maaaring umalis dahil siya mismo ang pakay nila, hindi siya basta makakatakas. Galit na galit, sinabi ni Zhu Yuang na sumobra na sila. Kumanda siyang lumaban. Sumugod siya, pinapatay ang mga hamarang sa kanya nang walang kahirap-hirap. Binalaan niya ang mga kalaban, kung kakagat sila, lulunukin din sila ng buo. Sinabi ni Zhu Yuang sa lahat na magtiis pa ng kaunti, pero bigla niyang narinig ang isang tinig mula sa malayo. Hindi mo na magagawa yan. Bigla na lang bumagsak ang isang nakamamanghang malakas na atake. Sinubukang harangin ito ng kalaban gamit ang isang mabigat na espada, pero hindi kinaya. Dumura siya ng dugo, umatras, at nayanig sa takot. Ramdam niya ang napakalakas na enerhiya.
Sino ka? Isang babae ang piling na tumawa, tila naiinis na isang mababang asasin ang nagtanong ng pangalan niya. Habang lumalapit siya, biglang napagtanto ni Zuyu ang kung sino siya. Zonghua, ang pusong lason na tagapagtapos ng buhay. Bago pa makapagtanong si Zuyu ang kung siya ba ang nagbigay ng utos, pinutol siya ni Zonghua. Tumahimik ka kung ayaw mong tanggalin ko ang dila mo. Handa na siyang umatake. Sa wakas, napagtanto ni Zuyu ang lahat. Ang nagutos ng lahat ng ito, ang taong nasa likod ng kanilang kapahamakan, ay mula sa Yaimei sect. Ngayon, pinagsisisihan niya na hindi niya mas lalong inimbestigahan kung sino talaga ang nasa likod nito. Ang pagkakamaling ito ang naging dahilan ng malaking kaguluhan, pero hindi siya babagsak ng mag-isa. Sawang-sawa na si Zonghua sa positibong pananaw ni Gu at muling umatake. Nagawang harangin ni Zhu Yuang ang atake at bumawi ng laban. Sumugod siya kay Zonghua, mabilis at matalim ang bawat hampas ng kanyang espada sa hangin. Sinalubong siya ni Zonghua, hinaharang ang bawat palo gamit ang matutulis na counterattack. Bumagsak ang mga kislap ng espada sa bawat sagupaan nila. Umuugong ang buong silid sa lakas ng kanilang laban, walang gustong bumigay. Sa wakas, sandali silang naghiwalay, parehong nakatayo sa kanilang pwesto, handang sumugod muli anumang saglit. Namangha si Zonghua sa kakayahan ni Gu. Masaya siyang naglalaban sila sa liwanag ng araw, wala siyang tsansang magtago sa dilim para gumawa ng pataksil na atake. Pero alam niyang kailangang matapos na ito. Desidido siyang tapusin si Gu kasama ang buong Blood Phantom Group. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang huling malakas na hampas. Sa pagkakataong ito, hindi na iyon napigilan ni Zhu Yuang. Alam niyang kaharap na niya ang kamatayan, at hindi niya mapigil ang mag-alala na baka ito na ang katapusan ng kanilang grupo. Pero naalala niya ang lahat ng hirap, dugo, at pawis na ibinuhos niya para itayo ang Blood Phantom Group upang tumapat sa White Spirit Group. Ang pag-iisip na iyon ang nagbigay sa kanya ng bagong lakas para lumaban. Nagpatuloy ang matinding sagupaan ni Zhu Yuang at Zonghua, parehong nagpapakawala ng mabibigat na atake. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, isang tao ang biglang sumugod at tinanggap ang ataking dapat sana ay para kay Gu. Biglang nagbago ang hangin sa paligid. Lahat ay natigilan. Walang nakakaintindi sa nangyayari. Pasigan na tinawag ni Zhu Yuang ang matandang guro, nalilito kung bakit niya ito ginawa matapos niyang hingi ng tulong ng grupo. Nangingilid ang luha niya, inaakusahan ng matandang guro ng pagtataksil, pero hindi na ito nagpaapekto at agad siyang pinutol. Nagkukunwaring walang alam, sinabi nitong tapusin na ang laban. Sa isang iglap, tinaga mula sa likuran ang unang espada. Bumagsak ito sa lupa, sumisigaw ng galit sa Yaimei sect. Sa kanyang huling sandali, napagtanto niyang simula nang maging pinuno nila ang matandang guro, masyadong mabilis lumakas ang puwersa nila. Pilit niyang tinatanong kung sino ang babaeng pumatay sa kanya. Yong, sagot nito. Sinabi niyang may narinig siyang isang alagad ni Ran na may pambihirang kagandahan at talento, kaya sigurado siyang siya iyon. Umiti si Yong at sinabing puro haka-haka lang ang lahat ng iyon. Habang nalalagutan ng hininga ang unang espada, natawa ito sa mapait na katotohanan sa dami ng taong napatay niya bilang isang assassin, hindi pala niya kayang talunin ang isang alagad ng Yaimei sect. Samantala, nagmadaling umalis siyang upang ipaalam sa kanyang kapatid na napatay na ang unang espada. Samantala, dinala ang pang-apat na espada sa harapan ni Ran. Isiniwalat ng mga bihag na siya ang nanguna sa pagdala ng mga bagong recruit sa Qingcheng Mountain. Tinanong siya ng matandang guro kung ilan ang dinala niya sa bundok. Sa halip na sumagot, nagtanong siya kung bakit ito interesado. Pinilit siya ng matandang guro, ngunit matigas siyang tumanggi. Bigla siyang nagsalita, sinasabing kahit alam niya, hindi niya ito ipapaalam, lalo na pagkatapos ng kaguluhang idinulot ng matandang guro sa kanyang palasyo. Natuwa ang matandang guro sa kanyang katigasan ng loob pero agad siyang pinahirapan. Sa gitna ng sakit, hindi niya napigil ang sabihin ang sagot. 28, aniya. Nakangiting nagtanong ang matandang guro kung ilan na sa kanila ang napatay. Sumagot ang isang babae, 24. Sinabi ng matandang guro na kailangang alisin kaagad ang natitirang 4. Habang nilalamon ng apoy ang palasyo, lumapit ang matandang guro kay Yang. Sinabi niyang may mahalagang papel ito ngayon. Dagdag pa niya, magpapadala siya ng mensahe sa Qingcheng sect upang itakda ang petsa ng kasal sa oras na hamupa ang lahat.
Pinayuhan niya siyang na maghanda sa puso at katawan para sa kasal. Lahat ng nangyayari ngayon ay mahalaga para sa kinabukasan ng kanilang sekta. Samantala, nasa bundok si Wall, pinagmamasdan ang mga monghe mula sa malayo. Mahigpit ang seguridad sa pasukan, kaya naisip niyang pumasok sa ibang paraan. Alam niyang handa silang mamatay bilang mga likas na kaaway ng Jianghu. Sa loob ng kanilang base, isang monghe ang naghahanda upang lumabas at kumuha ng mga halamang gamot. Pinayuhan siya ng kanyang mga kasama na mag-ingat, dahil masyado nang magulo ang mundo sa mga panahong ito. Pero kumpiyansa ang monghe na walang sinumang magtatangkang manggulo sa Qingcheng sect. Habang naglalakad siya mag-isa sa kakahuyan, bigla siyang inatake at sinakal ni Wool. Pilit niyang tinatanong kung sino si Wool, pero walang sinabi si Wool. Sa halip, inilabas niya ang kanyang espada. Sinugatan ni Wool ang monghe, at hindi makapaniwala ang monghe na may naglakas loob na umatake sa kanya sa mismong bundok na ito. Tinanong ni Wool kung miyembro ba siya ng Qingcheng sect. Tumango ang monghe, kaya binitiwan siya ni Wool upang makapagtanong pa ng iba. Hiniling ni Wool na sabihin niya ang pangalan niya. Sumagot ang monghe na siya si Dogen, isang alagad ng ikatlong henerasyon ng Qingcheng sect. Tinanong ni Wool kung anong klaseng tao si Wagon. Nagulat si Dogen at tinawag siyang Lone Star ng Qingcheng. Napakunot noo si Wool, interesado kung bakit ganon ang tawag kay Wagon. Ipinaliwanag ni Dogen na si nakatatandang kapatid na Wagon ang pinakamagaling na mandirigmang inilabas ng Qingcheng sect. Napag-aralan niya halos lahat ng kanilang martial arts at may kasanayang higit pa sa iba. Nabalitaan pa ni Dogen na kahit ang mga nakaraang maestro ng Qingcheng sect ay nagpapasa ng kanilang mga lihim na kaalaman kay Wagon. Napaisip si Wool habang iniisip kung paano lumalakas ang Qingcheng sect, at naunawaan niya kung bakit nila pinagbuhusan ng matinding pagsasanay ang ganitong klase ng malakas na kalaban. Nagmamakaawa si Dogen na palayain siya ni Wool dahil nasabi na niya ang lahat ng alam niya. Pero nang humarap siya kay Wool, nanlaki ang kanyang mga mata. Nagbabago si Wool. Biglang kinabahan si Dogen, hindi niya alam kung ano ang binabalak ni Wool. Pero nang tiningnan niya ulit ito, nakita niya ang sarili niyang mukha na nakatingin pabalik sa kanya. Nagsimula siyang matarante habang pilit inuunawa ang nangyayari. Ngunit nang magtagpo ang tingin nila, biglang nag-sink in ang katotohanan, gagayahin siya ni Wool. At nagkamali siya nang magtiwala sa isang assassin. Sa kampo ng mga monghe, nagulat ang mga gwardya nang makita si Dogen na bumalik agad. Sinabi niyang may nakalimutan lang siya. Pagpasok niya, parang ibang mundo ang kanyang nadarama. Dahil sa totoo lang, si Wool na ang nasa loob ng katawan ni Dogen. Palihim na gumalaw si Wool sa loob ng kampo, gamit ang kanyang turtle breathing technique para hindi siya mahalata. Hinanap niya ang kwarto ni Wagon at agad niya itong natunton. Samantala, sa loob ng Shangqing Palace, may nagpapatuloy na pulong. Tinanong ng pinuno ng Qingcheng sect kung payapa na ba ang paligid. Sumagot ang kanyang pangalawang in command, si Wu Jin, na malapit na nilang matuntan ang mga assassin. Galit na galit ang pinuno, hindi siya makapaniwalang may naglakas loob na umatake sa kanilang sekta. Sinabi ni Jin na imposibleng nangyari ito nang walang isang taong nasa likod ng lahat. Tinanong siya ng pinuno kung may ideya siya kung sino iyon, pero umiling si Jin at sinabing wala pa silang malinaw na bakas. Nagpadala na siya ng ilang alagad upang mag-imbestiga. Muling nagsalita ang pinakamalakas nilang mandirigma, hindi niya matatanggap ang pangyayaring ito. Sisiguraduhin niyang hindi na ito mauulit. Sinabihan siya ni Jin na huwag masyadong mag-alala. Muling nagsalita ang pinuno, ipinaalala ang War of Heaven and Demons. Ikinwento niyang muntik nang bumagsak ang Jianghu noon nang halos sakupin ito ng Celestial Demon Union. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang pambihirang mandirigma na si Li Gok, na bumuo ng Providence Alliance. Nakiisa ang Shaolin Temple, Wuding Sect, at Mount Hua Sect, at matagumpay nilang nabawi ang kanilang dating kaluwalhatian. Ngunit ang Qingcheng Sect at Ma Sect ay pinili na lamang magsara ng kanilang pinto at hindi lumahok. Kaya kahit tinaguri ang Great Family of Sichuan, ang Qingcheng at Ma, hindi pa rin nila matutumbasan ang iba sa tunay na lakas. Sinabi ng pinuno na kung gusto nilang makahabol sa iba pang sekta, hindi sila dapat maging kampante. Kailangan nilang pagbutihin pa ang kanilang pagsasanay. Sinabi ni Jin na hindi sila dapat magpanik, at kung magiging maayos ang lahat,
makakabalik sila sa dati nilang posisyon sa loob lamang ng ilang taon. Sang-ayon naman dito ang pinakamalakas nilang mandirigma. Tinanong niya kung kumusta na si Wugan, ang anak ni Jin. Napansin niyang hindi na ito nagpapakita at tila naka-isolate habang nagsasanay. Sinabi ni Jin na nalulungkot siya dahil hindi niya napalaki ang kanyang anak sa paraang gusto niya. Pinagaan ng mandirigma ang loob ni Jin, sinasabing normal lang ito para sa isang batang katulad ni Wugan. Wala siyang dapat ikahiya sa mga bagay na tapos na. Nangako si Jin na aayusin niya ang sarili. Sabi naman ng mandirigma, anuman ang sabihin ng iba, hindi may kakaila na may tunay na talento si Wugan. Dagdag pa niya, kung maayos siyang mapapalaki ni Jin, siguradong makakasabay si Wugan sa mga tagapagmana ng 3 pinakamalalakas na sekta. Biglang sumabat ang pinuno ng sekta at binanggit niyang narinig niya na pumayag si Jin na ipakasal si Wugan sa isang babae mula sa Ain sect. Kinumpirma ito ni Jin. Iniisip ng pinuno ng sekta na hindi masamang ideya ang pagpapakasal sa loob ng Ain sect at tinanong kung alagad ba ni Ran ang magiging nobya. Sumagot si Jin na ito ang kanyang pinakabatang alagad. Dagdag pa niya, may mga bulong-bulungan na maganda at matalino ito, kaya maaaring bagay talaga sila ni Wugan. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang mga alinlangan dahil kay Ran. Gustong makipagsabayan ng matandang maestro sa Qingcheng sect, at kung magpapakasal si Wugan sa kanya, maaaring mapahamak sila sa huli. Dahil dito, tinanggihan ni Jin ang alok sa ngayon. Sinubukan siyang kumbansihin ng pinakamagaling nilang mandirigma, sinasabing hindi naman nila maaaring ituring na kaaway ang Yain sect habang nasa iisang teritoryo lang sila. Sa huli, si Wugan ang tanging pag-asa ng Qingcheng sect at nakakatanggap ito ng espesyal na pagtrato. Samantala, nasa labas si Wool, tinitingnan ang lugar ni Wugan sa unang pagkakataon. Kapareho ito ng itsura ng yungib sa ilalim ng lupa. Nakakandado ang harapang pintuan, pero alam ni Wool kung paano pumasok. Tumalon siya sa bubong pero bigla niyang narinig ang 2 lalaking paparating kaya mabilis siyang humiga at nagtago. Nag-uusap ang 2 monghe. Nagbubulungan sila na ginagamit lang daw ni Wugan ang kanyang isolation training bilang dahilan para makasama ang mga babae. Ang isa sa kanila ay nagtataka kung may alagad ba nilang nasa loob kasama ni Wugan, habang pinipilit naman ng isa na tumahimik siya. Hindi makapaniwala si Wool nang malaman niyang nagpapapasok ng babae si Wugan sa sekta. Para sa kanya, napakakakaiba ng ideyang may babae sa loob ng training hall ng espada. Habang papalayo ang 2 monghe, nag-isip sandali si Wool. Napagtanto niyang, saan ka man mapunta, laging may isang taong may itinatagong lihim. Pagsapit ng gabi, naghanda si Wool sa kanyang susunod na hakbang. Dali-dali siyang gumalaw sa gilid ng gusali at palihim na pumasok. Pero hindi niya makita si Wugan kahit saan. Kaya naisip niyang gumapang sa mga bentilasyon upang mahanap ito. Sa ibang kwarto, nagkalat ang mga espada. Sa ilalim ng isang vent, may isang lalaking nakahiga kasama ang isang babae. Sumilip si Wool at agad niyang nakilala ito, si Wugan. Sa unang tingin pa lang, alam niyang ibang antas si Wugan, malayo ang galing nito kumpara sa kapitan ng Blood Shadow Group. Pero sa huli, isa pa rin siyang tao. Kaya naisip ni Wool na kung tama ang pag-atake niya sa death pressure point, maaari niya itong pabagsakin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang isang lubid mula sa vent, maingat na inirurulyo ito palibot kay Wugan. Ngunit bago pa niya ito ganap na may tali, biglang nagising si Wugan. Alam ni Wool na wala na siyang oras. Agad niyang hinayla ang lubid. Nagsimulang mabulunan si Wugan habang hinihila paitaas, pero mabilis niyang ginamit ang kanyang kamay upang putulin ang lubid. Sa wakas, nakawala si Wugan. Tumayo siya sa harapan ni Wool at diretsyong tinanong kung sino siya. Sa halip na sumagot, inilabas ni Wool ang kanyang mga patalim. Sumugod siya kay Wugan pero hindi man lang ito kinabahan. Itinaas lang ni Wugan ang 2 niyang daliri at madaling hinarang ang pag-atake ni Wool, isang bagay na hindi niya inasahan. Ngayon, si Wugan naman ang umatake. Walang awa nitong ibinuhos ang kanyang lakas sa isang suntok. Napaatras si Wool, nahihirapang tiisin. Ang matinding presyon mula sa kalabang kahit walang armas ay parang halimaw sa lakas. Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng malay dahil sa tindi ng enerhiyang pinipilit niyang salagin, hindi niya maunawaan kung paano nagagawa ni Wugan ang ganito nang walang kahit anong sandata. Alam niyang nauubusan na siya ng oras upang makatakas, lalo lamang lalala ang sitwasyon,
Muling sinubukan ni Wool ang isang matalim na atake gamit ang kanyang espada, pero muling tinihil ito ni Wagon gamit lamang ang dalawa niyang daliri. Sandaling nagkomento si Wagon sa kakayahan ni Wool, sinasabing magaling siya. Tinanong niya kung sino ang nagpadala sa kanya, pero hindi makasagot si Wool, hindi siya makahinga. Napangiti si Wagon, nagbiro siya. Iniisip kung ang ama ng babaeng iyon ang nagpadala kay Wool. Napakunot noo si Wool, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Wagon. Abangan ang susunod na kabanata, kung saan mas lalalim ang kwento at mabubuksan ang mga nakatagong sikreto. Hanggang sa muli, manatiling ligtas.